Verse 6, if we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not the truth. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. Tayo po ay sumandaling manalangin. Ang naming Diyos na sa langit, kami po, Ama, ay lumalapit sa trono ng biyaya. Ni kami, O Diyos, ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkakasala. Sa oras na ito, O Diyos, inilapit namin ang aming mga sarili, aming katawan, kaluluwa at espiritu, na patuloy niyo pong i-motivate kami. Patuloy niyo pong alisin sa amin ang mga hindrances, mga infirmities, circumstances sa aming mga buhay upang ang aming pakikitungo sa inyo ay magiging maayos at matiwasay at magiging masaya. Kayo rin po, Ama, ang mag-ingat po sa bawat mga anak niyo po sa gabi ito na ipinagkatiwala niyo po sa inyong lingkod. Buksan niyo po lagi ang aming mga puso't isipan upang sa pakikinig ng iyong mga salita ay magkaroon kami ng joy at peace sa aming buhay. Kaya rin po, Ama, mag-ingat, magpala po sa salita na bahagi ng iyong lingkod. Bigyan niyo po ng talas ng pag-isip at ang salita mo lamang ang magmumutawi sa akin. Pagpalain niyo po ang nalagyan namin mga oras na namin po pagsamba. At ikaw lamang po ang siyang maitaas at hindi huli ang aming mga sarili. Kaya po maghari sa aming kalagitnaan sa oras po ito. Dahil yung gawa ng kaaway upang hindi mahalagan ang aming pong pag-iling po. Maraming salamat. Pinabalik namin ang kapurihan at pasalamat po sa inyo sa laki ng pangalan ng aming Panginoong Isus. Ito po sa aming dalangin. Amen. Amen. Okay? Dito po mga kapatid, ano po ang pinapaliwatig po ng aklat na ito. At alam naman natin kung sino ang sumulat nito ay si John the Beloved. Isa po siyang apostol din po mga kapatid. At siya rin po ay tawag yan sa salitang koinonia or yung tinatawag na homologio. Homologio sa wikang Grego, na ang ibig sabihin niyan ay partnership, communion, or yung tinatawag na sa isang barko, no? Mayroon pong sa isang bangka, mayroon pong dalawang nagsasakwan, no? Hindi po pwede magsisynchronize sila o magsasaliwat sa magiging sagabal sila sa kanilang pagsagwan. Dapat sabay-sabay sila magsagwan para makarating sila sa kanilang pararoonan. Yan ang ibig sabihin ng fellowship. So, mentally speaking, o spiritually speaking, sa ating iglesia mga kapatid, no, kailangan natin ma-maintain yung fellowship ko dito. Ibig sabihin yan mga kapatid, patunay lamang na sa pamamagitan ng fellowship, ay magkakaroon po tayo na tinatawag na motivation at ikisa lahat, multiplication sa ating buhay mananampalataya. No? So, nadagdagan ang ating mga virtue, nadagdagan yung ating mga temperance o patience dahil sa mga fellowship. Kasi natutunan natin yung mga nag-share ng mga kapwa nating kapatiran sa atin. Okay? So, yan po ang kalagayan ng fellowship mga kapatid, no? Na alam natin na napakalagay ito sa buhay ng isang Kristiyano. Gaya ang sinabi ng aklat ng Sun, iron sharpeneth iron. Diba? So, wala naman pong ibang makakatulong sa bawat isa sa ating kundi tayo po, mga kapatid. Tayo po mga Kristiyano dito sa ugasan ng Harmony Girls Baptist. Sa oras na ito mga kapatid ay may mga requirements patungkol sa fellowship. No? May mga requirements po yan mga kapatid na dapat natin pong i-fulfill. No? Kagaya niyan, halimbawa, pupunta kayo sa isang bangko, no? Kukuha kayo ng SAP. Siyempre, kailangan ninyo talaga ng ID yan. Di ba? Kailangan ninyo ng perma ng barangay,
kapitan ninyo, diba? Para matugunan yung needs po ninyo dun sa bangko na yun. So, ganun din po sa ating sa spiritual nating kalagayan. Mayroon pong requirements ang Diyos. Hindi ka basta-basta nakipag-fellowship lang. Amen? Hindi basta-basta lamang ay maganda, masaya yung grupo na yan. Kailangan sumali ako dyan kasi tiyak na magbibigay ito ng exhortation sa atin. So, isipin natin mabuti, no? Na hindi basta-basta lamang tayo sumali sa mga ganitong mga pagtitipon. Kailangan tingnan natin ano po ba talaga ang pangailangan ng fellowship na yan. Ano po ba ang requirements niyan sa atin. Okay, isa-isahin po natin yan mga kapatid, no? At ang Biblia rin po magtuturo sa atin yan kung ano po mga requirements na dapat natin gawin patungkol sa pakikitungo natin sa kapwa. Okay? Isa-isahin na po natin yan. Dito po sa verse number 7, hindi nga natin basahin ni Brother Lawrence. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. May isang requirements na hinihingi ng Diyos dito. Number 1, we must walk in the light. We must walk in the light. Yan ang requirement sa fellowship. Kaya pag ikaw ay lumalakad sa kadiliman, mahiya kang lumapit sa kaliwanagan. Tama? Kaya ikaw, pabigla-bigla ka lang sumubukot, no? Halimbawa, 3 taon ka na, hindi nakipag-fellowship. Di ba? Tapos bigla ka lang sumubukot, tapos magbidahan ka ngayon doon sa grupo na yan, sa fellowship na yan. Nakala mo, spiritual ka, di ba? Pero kung titingnan natin, galing ka sa sanlibutan na sa tagal ng panahon, hindi ka nakikipag-fellowship sa kapwa mong kapatiran. Samantala yung mga kapwa mong kapatiran, lumalakad sa kaliwanagan. Tapos ikaw, lumalakad sa kadiliman. So hindi po pwedeng ganun. Kasi alam niyo po kung ano ang impact niyan kapag ginawa natin yan. Una, madadamay po yung nasa kaliwanagan. May influensyahan sila. Di ba? Masa halip na nakapokus sila sa kalulatian ng Diyos, nakapokus ngayon sila doon sa kamunduhan ng buhay nila. Yan eh. Kaya ang advice ni John D. Beloved sa atin, we must walk in the light. We must walk in the light. Totoo po, napakahirap lumakad sa liwanag. Alam niyo kung bakit? Una, mainit. Tama? Mainit. O, subukan niyo maglakad sa araw. Di ba? Talaktak pawis mo. O, mapagod ka. Diba? Pwede kaya ikaw ay magkasakit. Ganun. Okay? Pangalawa, makikita, marireveal sa iyo kung sino ka sa harapan ng Diyos. Diba? Makikita yung mga ginagawa mong pagkakamali. Yan. Yan ang dahilan. So, tayo bilang mga mananampalataya, mga Krisyano, i-maintain po natin ang makapag-fellowship sa kaliwanagan. Although medyo may kahiyan po tayong dala-dala dahil nga sa mga pagkukulang natin, pero wala namang taong perfecto eh. Diba? Dumarating talaga sa punto na minsan tayo ay maraming kakulangan, maraming pinatawag na infirmities. Pero sa kabila ng mga bagay na yan, sa kabila ng mga hindrances na yan, pilitin pa rin po natin na lumakad po. Kasi kapag sinundan po natin yung kaliwanagan na yan, tiyak na makikita po natin kung ano yung magiging future sa buhay po natin. Kasi yung liwanag na sinusundan natin, walang iba si Jesus Christ eh. Tama? Kaya pag sinundan natin si Jesus Christ ang nakakalam ng kinabukasan natin. Si Jesus Christ ang nakakalam kung pagpapalain ka. Si Jesus Christ ang nakakalam kung makukubid ka. Tama? Si Jesus Christ ang nakakalam kung ikaw ay tatagal pa sa mundong ito. Siya ang nakakalam ng future natin. Kaya nga sabi ng Matthew 6:34, take no thought for tomorrow. Huwag mong alalahanin ng bukas. Hayaan mo si God ang may akda ng bukas natin. Ang dapat lang natin gawin, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, yung kaliwanagan, ano yung kaliwanagan? Siyempre, yung kanyang katwiran,
Yung pagsamba natin sa Kanya, pagbibigay ng pakipag-fellowship natin sa Kanya, yan po ang dahilan na tayo po'y lumalakad sa kaliwanagan. No? Nanalangin tayo, nagbabasa tayo ng Kanyang salita, na nagbibigay tayo, nakikipag-fellowship po tayo sa kapwa nating Kristyano, palatandaan niya na ikaw ay nasa kaliwanagan. No? At kapag ikaw ay nasa kaliwanagan, kahit hindi mo na-exercise yung mga ginagawang ganyan, ginagawa ng mga Kristyano ganyan, natututo ka, na-advisean ka, na-motivate ka, na-encourage ka, na dapat yan ang gagawin mo. Diba? Diyan ka lumakad sa liwanag na yan. Okay? So yan po yan, isa sa mga dahilan. We must walk in the light. Mahalaga po sa atin. Kasi napakahirap po talaga lumakad sa dilim. Naranasan mo ba yan, Sister May? Hirap, no? Di ba? Lalo-lalo kapag may mga dumi ng hayop dyan sa tapat ng bahay ninyo, tapos papasok ka sa bahay ninyo, walang ilaw walang spotlight dyan sa tapat nila Sister Angie. Oo. Alam mo, dyan nabibisit si Arnel. Walis na walis ng dumi ng hayop. Pagpasok sa bahay, nangangamoy na yung loob ng bahay na yun pala ay nakahapak na pala ng dumi ng hayop. Kasi walang ilaw, hindi nakikita kung napakanan niya yung dumi. Diba? Ganon din sa mga magubat na area. Kaya kapag wala kang flashlight, wala kang ilaw. Hindi mo alam. Diba? Pero alam natin, kahit nasa kadiliman tayo, walk in the light pa rin tayo. Walk by faith pa rin tayo. Amen? Walk by faith pa rin tayo. Kagaya ni Daniel, madiliman yung pinasok niya doon sa den of lion, tinapon siya doon, madiliman doon. Pero alam ni Daniel na nandun si God sa tabi niya, na siyang nag-guide sa kanya para magiging maliwanag yung kanyang paningin at makita yung bagsik ng leon. Yeah? Ganun po yan. So tayo, lumakad lang tayo sa liwanag. Saan man tayo naroon, pilitin po natin mga kapatid. Huwag po tayo manghina, huwag po tayo manulupay-pay na ay wala na akong silbi, wala na akong pakinabang, hindi na ako approved by God, no? Dahil madilim na yung buhay ko. Huwag po ganun. Huwag po tayo mag-desisyon ng ganyan. Kasi alam niyo po mga kapatid, habang may buhay, may pag-asa. Di ba? Di ba? Magpakailanman. Meron siyang po. So, ganun po yan. Okay? Number 2. Yan. So, unang requirements po yan about fellowship. No? Requirements about fellowship. We must walk in the light. Ito pa. Sa verse number 8 naman po tayo. Brother Lawrence, ikaw ulit tagabasa natin. No? If we say that we have no sin, we deceive ourselves. And the truth is not in us. Yan. Number 2, we must recognize our sins. Amen? Kapag nakita natin na nagkakamali na tayo, nagkakasala na tayo, first of all, kung hindi ka man niya kaingin ng tawad sa kagalit mo, humingi ka ng tawad sa Diyos. Kasi the best, hindi man ma-maintain yung fellowship mo sa kapwa mo kapatiran dahil sa pagkakasala ng bawat isa sa inyo, mas the best kung i-maintain mo yung fellowship mo sa Diyos. Na maging malinis yung pakikitungo mo sa Kanya, na every moment sa buhay mo, humingi ka lagi ng tawad sa Kanya, ni-recognize mo ulit, Lord, Ama, I'm very sorry. Itong araw nito nagkasala ko. Nakapagdura ko ako sa tabi sa paligid namin. Ganun ang kasalanan, di ba? Hindi po namin alam na bawal pala magdura. Diba? Maliit lang yan, ano? Ganyan. Maliit na kasalanan, we need to recognize our sins. No? Dahil yung kasalanan na yan, kahit maliit yan, kapag yan ay nagkapatong-patong, hindi na natin kayang pigilan yan. Parang babae na nagdalang tao. Pag 2 months pa lang, hindi mo ma-identify na buntis yan. Pero pag umabot na ng 8 months at saka 9 months at darating na sa due date niya, doon mo po makilala na ang babae pala yung nagdalang tao. At kapag nagdalang tao na, hindi mo kaya pigilan, diyan ka muna! Huwag ka munang lumabas! Hindi kung due date na niya, sasabog na yan. Diba? Sasabog na yan at mga anak na yan. So, ganyan po ang kasalanan. Maliit pa lang, kailangan po natin i-recognize lagi. At himin natin ang tawad kay God, Lord, patawarin niyo po ako
kahit maliit man itong kasalanan kong ito, ayaw kong manatili itong kasalanan sa akin at lumaki ito sa akin at hindi ko maka fellowship yung kapwa ko kapatiran dahil lang hindi lang ako nabigyan ng spaghetti. No, ganyan. Di ba? Maliit na kasalanan no, hindi ka lang nabigyan ng spaghetti, no? Hindi mo na sila kabati, no? Hindi mo na sa naka-fellowship. Di ba, Brother Alan? Ganun yan, no? So, maliit na kasalanan, i-recognize natin yan natin na kasalanan pa rin yan. No? Walang mortal sin, walang venial sin. Pag maliit man o malaki, kasalanan pa rin yan at dapat po natin hihingi ng tawad sa Diyos. Ayan. Ganun din sa 1 John chapter 1 verse 9. Hindi lang yan, we must recognize our sins. We must confess our sins. We must confess our sins. So, kailangan natin ihayag yan. No? Pastor, kasi nahiya ako. Brad, nahiya ako. Sister, nahiya ako eh. Malaman nila ganito yung ginawa kong kasalanan. Pastor, Yes. saan ang galing yung pagturuan ng venial sin? Venial sin. Oo. Saan ang galing? Ang katuruan ng venial sin ay nanggagaling po sa Katolik. Katoliko po yan. O sa Pilipinas? Wala, ang sa Bible kasi po, walang venial. Maliit man o malaking kasalanan, halimbawa, pagsisinungaling, ikumpara mo sa mga matay tao. Ang mga matay tao, kung titingnan natin, mortal sin yan eh. O yung blasphemy against the Holy Spirit, blasphemy yan, mortal sin yan. Yung pagsisinungaling, venial sin yan. Kung itingnan natin kasi maliit na kasalanan lang. Pero hindi. Naging kapantay pa rin doon, naging kaparehas pa rin doon sa mga matay tao. Yung pakikiapay, ganyan, fornication, Yung white lies, Pastor. Yung sinasabi ng white lies. Yun. So, lahat yan, sabi nga ng Bible, shall cast into the lake of fire. So, sa mga matatakupin, sa mga hindi na nampalataya, sa mga kasuklang-suklang, sa mga mamatay tao, sa mga mapakiapit, sa mga mangkukulang, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa lawa na nagliliyab sa apoy at asukli na siyang karawang kamatayan. So, maliit na kasalanan ang pagsisinungaling, yung sinasabi niyo pong white lies, at yung mamatay tao, parehas lahat yan pupunta ng impyerno. So, walang binyag, walang mortal. May result ka. Na hindi pwede na, ay, white lies ka, tapos magsinungaling ka, ipupunta ka ng purgatorio dahil mayroong level of capacity ng sin mo. Wala yung ganun. Maliit man o malaki, kasalanan yun. Hindi, kasi yung white lies na sinasabi, may pinoprotektahan ka, bakit ka nagsisinungaling? Kaya nga, pero Kasalanan. gawa yan ng tao. Man-made ang tawag yan. Kasi nga, umiiwas ka sa tinatawag na kahihiyan. At umiiwas ka rin sa tinatawag na consequence. Na kapag ginawa mo yan, dahil may reason, halimbawa, mayroong isang tao na nagmamadaling pumasok din sa area, nakita mo medyo may mga masamang loob dyan na nakaabang sa kanya, nagsinungaling ka ngayon. Kasi natakot ka na baka ikaw pagbalingan. Ang ginawa mo ngayon, nagsinungaling ka rin sa tao na yan, huwag kang dadaan dyan sa area na yan dahil mayroong nagbabanta sa buhay mo. So, for the purpose na dapat ingatan siya, pero ang ginawa mo dahil sa takot mo, dahil sa pangamba mo, dahil sa konsekwensya na kapag sinabi mo, papatayin ka rin doon na nagbabanta sa kanyang buhay. So, yan, isa sa mga dahilan. White lies yan ang mga ganang mga ikaw. Kasalanan pa rin yun. Kasalanan pa rin. Maliit man, malaki, kasalanan pa rin. Kaya nga, for all have sinned and come short of the glory of God. Malaki man o maliit na kasalanan, kasalanan pa rin. Kaya, kapag may kasalanan dumarating sa atin, we need to recognize ang kasalanan natin. Then, i-confess kagad natin kay God. Yung mga kasalanan mayroon tayo. Kahit white lies man yan, nagagalit ka man yan, nakapagsalita ka na hindi maganda yan, i-confess mo kagad kay God yan. Hindi mo kagad ng tawad yan. Dahil may pangako naman sa God sa atin, if we confess our sin, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Yan. So, pangatlo na po tayo, pang-apat na dahilan kung bakit mahalaga
ang fellowship sa buhay ng Kristiyano at ito dapat nating tugunan. Number one, we must walk in the light. We must recognize our sin. We must confess our sins. Number four, sa chapter 2, verse 3 to 8. Brother Lawrence, pakibasa ulit. 1 John chapter 2, verse 3 to 8. verse 3 to 8. And hereby we know that we know him, if we keep his commandments. He that saith, I know him, and keepeth not his commandments, is a liar, and the truth is not in him. But whoso keepeth his word, in him verily is the love of God perfected. Hereby know that we are in him. He that said he abide in him, ought himself also to walk even as he walked. Brethren, I write no new commandments unto you, but an old commandment which ye have from the beginning. The old commandment is the word which ye have heard from the beginning. Again, a new commandment I write unto you, which thing is true in him and in you, because the darkness is past, and the true light now shineth. Amen. Kinakita niyo po dyan, mga kapatid, ang nagpapatibay ng fellowship sa atin, una yung kautusan ng Diyos. Alam natin, ang kautusan ang sa Old Testament, mahigpit ang babala talaga niya sa Old Testament, mga kapatid, na kung saan ay pinapakita dyan yung pagsunod sa 10 utos. Mabasa niya sa Exodus chapter 20. Okay? Pero dahil sa nasa ilalim na tayo ng biyaya ng ating Panginoon, may dumating na tinatawag na New Commandment, no? Kailangan pa rin po natin tuparin yung kautusan ng Diyos, kahit nasa ilalim tayo ng biyaya ng Diyos. Hindi natin pwede gawing license ang commandment ng Panginoon na, oy, save naman ako, ligtas naman ako, pupunta naman ako ng langit, di gawin pa na yung mga bagay nito na ikasisira ng fellowship ko. Hindi po ganun. Kaya ginamit yung batas na ito para ma-maintain yung fellowship natin kay God kahit nasa ilalim po tayo ng biyaya ng Diyos. Yan po yan, mga kapatid. Hindi kagaya sa Old Testament. Nasa ilalim lagi sila sa kautusan ng Diyos. Wala yung biyaya ng Panginoon sa kanilang buhay. Sa panahon ng church ngayon, biyaya tayo ng Diyos. Kaya nga napupulpil natin ang kautusan ng Diyos, ang magbasa ng kanyang salita, manalangin, magbigay sa Panginoon, magpumalang sa magulang, ganyan. Ayan, umawit sa harapan ng ating Diyos, maraming mga bagay ganyan. Dahil sa biyaya niya, na kaya nagagawa po natin yun. So, yan po mga kapatid, no? Pang-apat na dahilan para lalo po magiging matibay yung fellowship natin, we must keep the commandment of God. We must keep His commandments. Mahalaga po yan. Ang tanong ko sa bawat isa, mabigat ba yung utos ng Diyos? Naging pabigat ba ang utos ng Diyos? Di ba? Mabigat ba na huwag kang tumawid na kamamatay? Mabigat ba ang basahin yun? Di ba? Kasi pastor, nagmamadali kasi ako eh. Yan ang tanong. Gusto mo pa bang mabuhay sa mundo? Dahil nagmamadali ka? Yan ang tanong, emergency po ba yung pupuntahan mo? Kung emergency sa akin pupuntahan mo, dapat sumakay ka na sa ambulansya. Kaya maraming mga taong ganyan, lalo-lalo yung mga Krisyano. May mga Krisyano matigas pa rin ang ulo. Sinabi na ng Diyos, bawal tumawid, nakamamatay. I remember nung ako hindi pa Krisyano nun. Tigas ng ulo ko nun, hindi pa ako Krisyano nun eh. Nagtitinda ako ng floor wax. Bit-bit ko yung 2 galon ng floor wax. Siyempre sa sobrang pagmamadali, para maabutan ko yung customer ko, ang ginawa ko, tuwing tinignan ko yung nasa dulo, wala naman po sasakyan. Malayo pa naman. Kaya yung overpass, medyo malayo-layo pa eh. Ang ginawa ko, tumawid ako doon sa may kalsada, eh, wala naman sasakyan eh. Pagtawid ko ngayon, nakabang na pa rin yung pulis sa harapan ko. Sa akin, hindi mo ba alam, sabi niya, bawal tumawid. May overpass tayo. Dapat doon ka dumaan. Kahit anong reason ko, kahit anong ganyan ko, dalilain ko, wala pa rin cobra, hindi pa rin over. Sabi niya sa akin, mamili ka.
mag-service community ka o makulong ka ng 3 araw. Nakita niyo naman, may dala-dala akong Clorox. Ibig sabihin, maglilinis pa ako dun sa opisina ninyo. Daling ko itong Clorox sa inyo. Parang awa niyo na, sir. Sabi ko, wala pa akong binta ngayon. Kaya nga, nagmamadali ako para maiparating ko dun sa customer ko yung product na yun. So sabi ng isang pulis, sandali mo na, partner, sabi niya. I-gawa natin ng kanya para masikaso natin yan. Sabi niya, akin na lang yan, arborin ko na lang yan. Sabi niya. Tapos kinausap ako. Sabi niya, boy, sa sunod ano, bago ko pa lang dito sa Manila. Bago pa lang ako. Mga 2 taon pa lang ako dito. Sa sunod, huwag mo nang gawin yan, ha. Kasi lang po, kasi malayo naman yung sasakyan ko, pwede na ako makatawid nun, Malayo naman, kahit na. Sumunod pa rin tayo sa batas, ha. Simula nung natatandaan ko yung ganun. Kaya, hindi na ako tumatawid, dumadaan ako sa overpass. Natandaan ko yung ganun na mag-undeliver pa ako dito sa Manila. Kasi, bago pala ako dito sa Manila, talagang ganun, ano. Pwede ka mag-shortcut kung saan-saan, pero hindi mo alam na may mga batas pa lang dapat mo sundin. So, yan po mga kapatid, ano? Ganon din sa Biblia, sa spiritual nating kalagayan. Batas po yan. Sinabi ng batas, bawal uminom ng alak. Sige, inom ka pa rin ng alak. Sinabi ng batas, bawal mangangalunya, bawal makiapid, bawal sumama sa mga Diyos-Diyosan, pero ang ginagawa pa rin. Yan. So, yan mga kapatid, na kung saan mayroong mga Krisyanong violators, mayroong Krisyanong disobedience. Dahil, alam niyo po, ang batas ng Diyos hindi mabigat. Tandaan niyo po ito, ha? Ang batas ng Diyos hindi mabigat. Nagiging mabigat lang ito kapag disobedience tayo. Tama? Nagiging pabigat sa atin ito kapag hindi tayo sumusunod. Pero, ang utos ng Diyos, madali lang, sandin. Madali lang sandin ang utos ng Diyos. Diba? Mahirap mamanalangin. Diba? Si Pastor, naantok na ako Ang talungkap ng mata ko, sinasakyan na ng demonyo. Pastor, nagugutom. Dami kang dahilan. Diba? Mahirap pa magbasa ng Bible. Malabo na kasi mata ko Pero pag nag-record ka ng cellphone, Pastor, maliwanag ng mata ko. Minsan, lumalaki pa nga yung mata mo sa hanap ng kung anong nasa loob ng Facebook mo. Diba? Maraming ganyan Kaya marami talagang dahilan, mga kapatid. Pero sabi ng Biblia, wala ko tayong may dahilan sa harapan ng Diyos. Lahat perfect para sa Kanya. Dapat nating sundin, lalo-lalo na po yung Kanya. Okay? So, number 4 yan. Number 5 po. No? Tingnan pa po natin. Sa chapter 2, verse 28. Brother Lawrence, pakibasa ulit. May iba tayo, Brother Lawrence. Anong oras na dyan? 7:37. Sige. Sabi ko lang. Okay na lang. 1 John chapter 2, verse 28. Okay. And now, little children, abide in him, that when he shall appear, we may have confidence and not be ashamed for him of his coming. Wow. Ito po yung panglima. Number 1, we must walk in the light. Yan ang mga requirements sa fellowship. We must recognize our sins. We must confess our sins. Then, pang-4, we must keep His commandments. Then, pang-5, we must abide in Christ. We must abide in Christ. Isipin niyo po yan, mga kapatid. Kaya, sa pagtitipon natin ngayon, topic lang tayo, mga kapatid. Anytime, any moment, darating man si Jesus Christ. Marami na nagpaparamdam sa atin ng mga mind conditioning, yung mga microchips nandiyan na yung mga COVID-19, nariyan na yung mga lindol sa iba't ibang dako, nandiyan na po makipagbigma na yung Russia sa Amerika, mayroong ganyan, China, Russia, Amerika, nandiyan na rin yung North Korea, nagbabadya na rin na sasakupin ang ibang mga bansa sa region. Iyan po ay signal o sinyalis na po na malapit na po darating ang ating Panginoon. At sa Kanya pong pagbabalik,
pagbabalik, haharap po siya sa mga Kristiyano, sa mga anak po niya. At sa kanyang pagharap sa kanyang mga anak, ang tanong natin sa bawat isa, mayroon po ba tayong mukhang iharap sa Diyos? O para tayong kandilang naubos dahil sa mga pagkukulang natin, dahil sa mga pagkakamali natin, dahil sa mga disaccomplishment po natin sa paglilingkod sa Diyos. Kaya ang advice ni Apostle John sa atin, and now, little children, abide in me. Kahit may pagkukulang po tayo, kahit hindi man natin mapupulfill yung kalooban ng Diyos sa ating buhay, mga kapatid, mahalaga manatili tayo kay Kristo. Amen? Manatili tayo kay Kristo, at sabi niya, that when He shall appear, kapag nanatili tayo kay Kristo, darating mga araw, maharap po si Kristo sa atin. O, Yuma, kumusta ka na? Alan, kumusta ka na? Angie, kumusta ka na? May, kumusta ka na? O, kumustahin tayo ng Diyos natin. Masasabihin natin, God, Lord, narito ako. Wala akong mukhang iharap sa iyo. Narito ang facial at face mask. Tatakpan ko lang muna yung mukha ko. Hindi naman ganun, mga kapatid. Kaya sabi diyan, we may have confidence. Alam niyo po mga kapatid, kapag mayroon kang ganyan, nabubuhayan ka ng loob kahit nasa gitna ka ng pandemya. Amen? Mabubuhayan ka ng pag-asa kahit ikaw ay nagigipit na. Ha? Di ba, Brother Alan? May masamar. Mabubuhayan ka ng loob. Dating na mga 4 na taon, bilyonaryo ka na. Yun. Diba? At yung bilyon mo, iiwan mo na lang kay? Sa akin. Kasi alis na tayo, Brad. Lilipad na tayo. No? Hindi na natin madadala yan. Iiwan na lang natin yan sa may taas ng Francisco Tree. Diba diyan ka magtatayo ng pan mo? Masamart Mall. Sa Mart Mall mo. Nasa pangalan. Alam, minsan nagkakwentuhan na kami, nagkakatsawan na kami. Sige kanina, ngungi lang sige. Nitingnan sa daddy niya. Kaya ganun, mga bata minsan kasi kailangan natin na pasayahin din. Okay? So, we must abide in Christ. Manatili lang po tayo mga kapatid. Manatili tayo sa kanyang kalooban. Manatili lang po tayo sa kanyang salita. At higit sa lahat, manatili po tayo hanggang sa kanyang pong pagbabalik. Sana nariyan pa rin tayo na kumakapit sa kalooban niya, kumakapit sa kanyang gawain. Sa ating panghuli po, chapter 3, verse 17 na po. No? Sabi diyan, for this is the message that we have heard from the beginning, that we should love one another. Amen? Ang ganda niya, di ba? Alam niyo po, yan naman talaga nagpapatibay ng fellowship. Magmamahalan sa bawat isa. Diba? Walang sino man pong magsasabi, kaya ka nagkaganyan dahil sa pagkukulang. Hindi ko po sasabihin sa inyo yan. Alam niyo po, si Brother John Mark, Brother John Mark, nag-usap minsan kami ni Brother Arnel. Sabi ko, Brother Arnel, yung anak mo, ubod talaga ng pasawayan. Pasaway. Una, pastor ako, suko na ako dyan, sabi niya. Tatay niya nga ako, suko ako dyan. Pero sabi ko kay Brother Arnel, alam mo, si Brother John Mark, kahit ganun man po ginawa niya sa church natin, church Harmony, puminsan ng immorality, puminsan ng pagkakasala sa Diyos. Pero as for me, sabi ko, ay hindi ko pa rin iiwan si Brother. Nandun pa rin yung pag-asa ko sa kanya na dating ng mga araw, makarecover ko siya sa kanyang sitwasyon. Ano po, kasi bago malis si Sister Adit, hinabili ni Sister Adit sa akin yan na, Pastor, kahit ganun man katigas ang ulo ni Brother John Mark, kay Gabriel mo pa rin si Brother John Mark. Sabi ko, kaya alam niyo po sa totoo lang, kahit yung mag-asawa si Gladys at si John Mark, namimilit silang pumunta dito sa church.
sumampa. Kaya sabi ko, Brad, kagaya nito ay pandemic na limitado lang yung pa natin. Pero kung mabalik na sa normal yung ating ang quarantine na ito, welcome pa rin kayo sa church. At ayun, kasi may pagkataon, Brother John Mark, iayos ko yung kanya, iayos ko yung kalagayan niya. At bibigyan ko siya ng pagkataon para mag-confess dito sa loob ng church ng kanyang pagkataon. Sa ngayon, pinadistance ko muna siya sa church para kay paano hindi mapituhan yung pagtitipo natin dito yung fellowship natin. Pero nanaig pa rin po mga kapatid sa pastor, nanaig pa rin po yung love ko po sa kanya. Why? Kasi sa ating mensahe sa chapter sa verse sa number 7, we must minister to our brethren. We must minister to our brethren. As a pastor, responsibility ko na paglingkuran yung mga kapwa nating kapatiran kahit sa kabila ng kanilang mga kakulangan, sa kabila ng kanilang mga kahinaan, ipapakita mo pa rin sa kanila na ikaw ay nagmamahal sa kanila sa pamamagitan ng paglilingkod mo sa kanila. Hindi sinasabi na tinutolerate mo na yung kasalanan nila. Hindi. No? Ang mahalaga dito, makapag-move on ulit sila, makapagbagong simula ulit sila, no, sa kanilang kalagayan. Kaya panalangin natin yung mga kapwa nating kapatiran na sana hindi pa uli ang lahat bago mandarating ang Panginoon, manumbalik sila sa Panginoon, no? Bukas pa rin ang harmony para sa kanila, hindi ko pa rin sinasarado yung puso ko sa kanila, nandyan pa rin na pinagpinsan ko pa rin sila sa kabila ng kanilang mga ginagawa. Kasi para sa akin po, pinagpipray ko sila, minamahal ko sila, at sila na po ang mananagot sa Diyos. So ang aking pupulin lang, i-minister sila, paglingkuran sila, gagabayan sila, titingnan yung mga kalagayan nila. Kung hindi man sila sumunod, wala na po akong pananagutan po. Yan po, no? So yan po ang mahalaga ng fellowship natin, mga kapatid, no? Ay, kasi ibang fellowship po, lalo sa mga Bible Pop, very strict talaga sila sa mga ganyan. Pero ano po ba talaga tinuturo ng Bible pagdating sa mga ganyan? Di ba? So, ang requirement po for this fellowship, number 1, we must walk in the light. Number 2, we must recognize our sins. We must confess our sins. Number 4, we must keep His commandments. Number 5, we must abide in Christ. Number 6, we must keep ourselves unspotted from the world. No, hindi ko na nabanggit kanina, no? Isinsortat ko na lang. Then number 7, we must minister to our brethren. Bawat isa sa inyong mahal ko kayo. Pinagkatiwala kayo ng Diyos sa akin. Kahit isa o dalawa lang tayo, nakipag-fellowship sa gawain ng Panginoon. No? Dahil pinagkatiwala kayo ng Diyos sa akin, mamahalin ko kayo. Mamahalin ko rin. Mamahalin ko pa rin kayo. Hanggang sa darating na mga panahon. Ano po? Number 6 po, we must keep ourselves unspotted from the world. Like for example, immorality at saka yung tinatawag na idolatry. Okay? So, ingatan natin po yan. No? Alam naman natin, nandiyan naman po ang salita ng Diyos, nandiyan naman po ang prayer, para makatulong sa atin para maiwasan po natin yung ganong klaseng mga kabigatan sa harapan ng Diyos. Totoo, hindi maging mabigat ang utos ng Diyos kapag sinunod po natin ang utos ng Diyos. Nagiging mabigat lang ang utos ng Diyos kapag disobedience po tayo sa utos ng Diyos. Ganun naman po. So, sana ay napagpala po tayo na Panginoon. Okay, tayo po manalangin mga kapatid. Ang naming Diyos sa langit, maraming salamat sa salita niyo po. Binahagi niyo po sa amin na yung gabing ito. Tunay nga po na hindi lang po na ingkarin sa inyong anak, kundi maging inyong lingkod. Damang-dama po po, Diyos. Napakalaga po ang fellowship. Kagaya po, Ama, sa mga kapastoran na nakaka-fellowship ko po, talagang nakikita ko po, Diyos, kung paano po yung atmosphere, yung init ng pananampalataya, ang nangigibabaw yung pag-ibig sa bawat isa. Hindi po yung mga negative, hindi po yung mga pagkukulang ng bawat mananampalataya, kundi dapat ang mangibabaw yung pagmamahal
at higit sa lahat yung pag-asa na mayroon pa po sila habang sila'y nabubuhay sa mundo ito. Kaya kami po bilang inyong mga anak, gamitin nyo kaming instrumento para maging motivator, magiging channel of blessing sa kanila upang lalo po nila mapanghawakan na ang Harmonious Baptist Church ay nagbibigay sa kanila ng encouragement, lalo-lalo na po sa kanilang kalagayan. I-bless rin po ang bawat family sa gabing ito, ang Mihiga family, Javier family, Suyangko family, Mirador family, at sa nalabi pa namin mga kapatiran dito sa iglesia ito. I-bless niyo rin po, ingatan niyo po kami sa aming kalusugan, sa pananampalataya, pagtibayin niyo po ang bawat isa, bigyan niyo kami ng kagalakan sa paglilingkod sa inyo, patuloy ka po maghari sa amin, sa kabila ng aming mga kakulangan, i-remind niyo po kami, palalaanan niyo po kami ng kasalanan po ang siyang sumisira sa aming pakikitungo sa inyo. Pagpalain niyo po ang bawat mga anak niyo po sa gabi ito. Gabayan niyo kami sa nalabi namin mga oras ng aming pong pagsamba. Pinupuri ka namin pinakasalamatan ang lahat ito'y aming hiling. In Jesus' name I pray. Amen. God bless you all.